Nagsampa ng reklamo ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno laban sa drag artist na si Pura Luca Vega. Git ng Hijos, malaking insulto sa Poong Nazareno ang performance ni Pura Luca kung saan suot niya ang damit ng imahen. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Suot ang kanilang mga maroon na t-shirt, sama-samang nagtungo sa Manila City Hall ang ilang mga miyembro ng Hijos del Nazareno. Kilala silang laging umaalalay tuwing may traslasyon. Pero pakay nila ngayong magsampa ng reklamo laban kay Amadeus Fernando Pahente o mas kilala bilang si Pura Luca Vega. Kaugnay yan sa nag-viral na performance video ng drag queen artist habang nakasuot ng damit na tila poong itim na Nazareno at sumasayaw sa remix version ng kantang Ama Namin. Git ng grupo, malaking insulto ito sa kanila lalo't bilang tagapangalaga ng nasabing imahen. Galit ang nararamdaman namin. Kung hindi kami a-action, baka nga kasi pamarisan pa siya. Kaya napagkasunduan namin na magsampa na ng kaso laban sa kanya. Paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code ang inihayang reklamo ng grupo. Ito yung patungkol sa immoral doctrines, obscene publications, exhibition, and indecent shows. Sinampahan din nila ang drag artist ng violation sa Cybercrime Prevention Act. Dahil ginamit niyang lahat ng platform ng social media at ng teknolohiya para ipakalat yung kanyang mga ginawa. Yun ho ay sa amin hong pag-aaral, sa tulong ng aming mga abogado, yun ho ay sumasaklaw din sa paglabag ng cybercrime. Paglilinaw din ng grupo, walang kinalaman ng isinampang kaso sa kasarian ng drag artist o pagpigil sa kalayaan ng sining. Bilang isang demokratikong bayan na naniniwala sa kahalagahan ng karapatan at kalayaan, dapat ay walang natatapakang iba. Aminado ang grupo, inabot sila ng mahigit isang buwan bago magsampa ng reklamo. Umaasa raw kasi sana silang kikilalanin ng drag artist ang pagkakamali, bagay na hindi naman daw nangyari. Para sa Hijos del Nazareno, hindi lamang si Pura Luca Vega ang dapat maharap sa asunto, kaya naman sinampahan din nila ng reklamo ang may-ari at nagpaparenta ng events place maging ang production team ng ginawang act ng naturang drag queen. Pinangalanan muna bilang John Doe ang iba pang sinampahan ng reklamo. Para ho, wag na itong pamarisan ng iba pang mga events place owner na pumayag na maging lugar ng pagdarausan ng kalapastanganan sa ating Panginoon yung kanilang mga lugar. Handa naman daw iatras ng Hijos del Nazareno ang isa ng pangreklamo sakaling sinserong humingi ng tawad ang drag artist sa ginawa. Sasamahan pa ho namin siya sa simbahan ng Quiapo para makausap ang mga pare sa harap mismo ng ating mahal na senyor ay humingi ng tawad. Siyempre, para sino naman ho kami para hindi patawarin. Sinusubukan ng News 5 na kunin ang panig ni Pura Luca Vega pero hindi pa siya sumasagot sa aming mga tawag at mensahe. Nito lang nakaraang buwan, nauna na rin nagsampa ang Philippines for Jesus Movement ng mga kaparehong reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office. Hindi naman bababa sa 10 lokal na pamahalaan sa bansa ang nagdeklara kay Pura Luca Vega bilang persona non grata. Pinakabago dyan ang Cebu City na kahapon lamang naglabas ng resolusyon kaugnay nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosip po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.